Hey bosses, it's Kay from Asian Boss. Regardless of which country you're from, you might think that those getting into top universities are set for life. Because that means you'll probably get high-paying jobs in big companies straight out of college, right? Or does it? In our other street interviews, we heard from top college students from countries like Korea and Japan. But what about the Southeast Asian countries like the Philippines? What does it mean to get into top universities in the Philippines? And how worried are students about their future and local economy? Our Asian Boss reporter was able to visit the University of the Philippines, arguably the most prestigious university in the Philippines, and speak to some students there. Here is what they had to say. Anong kurso ang kinukuha mo at saang universidad ka kabilang? VA Film and UP Diliman. BS Chemical Engineering po from UP Diliman po. Sa Biochem po yung course ko sa University of the Philippines, Manila campus po. Kinukuha ko po ay BA Speech Communication sa University of the Philippines, Diliman campus. Para sa mga manonood natin sa ibang bansa, gaano ba kaprestiyoso ang UP? Siguro familiar po tayo dun sa concept na yung Big Four, which is UP, Ateneo, LaSalle, and UST. Para po sa mga nasa ibang bansa, ang UP po ay kilalang top university in the Philippines. It is a really prestigious university. It is home to many Philippine presidents, Supreme Court justices, and several lawmakers. At hindi lamang po yan, nakaproduce ng UP ng maraming mga national scientists and national artists dito sa Pilipinas. Pag sinabi natin prestigious, pasok sa Western standard. Pag kina-compare mo lang sa ibang schools dito sa Philippines, pasok siya. Pero pag sa ibang bansa, baka hindi pasok sa standard nila. Mahirap ba makapasok sa UP? Yes po, mahirap kasi I have friends din po na super taas na din ng grades and they still did not make it. Yung UP grade po nila is not enough para po sa makapasok sa UP Diliman. I think umabot siya ng more than 120,000 applicants if I remember it correctly. Tas around 10,000 lang din yung pumasa. Actually, parang narinig ko po mga 10%. 10 to 15% of the takers yung mga nakapasa. Parang nabanggit ng proctor namin doon, nasa mga 160,000 something kami. Tapos yung mga nakapasok, mga nasa 20,000, oo. So, malala talaga yung competition. Ano ba ang kwalifikasyon para makapasok sa UP? There's like a specific grade qualification sa year ko, pero before it was UPCAT, which is the UP College Admission Test, and high school grades. Pero nung sa akin, it's grades from grades 9 to 12 lang. And if we're talking about time, siguro on a personal experience, dati in one day nag-aaral ako mga 2 to 3 hours lang. Pero nung parang inisip ko na gusto kong pumasa ng UP at pumasok ng UP talaga, from like 2 to 3 hours, naging 4 to 6 hours minsan, and I had to study really hard sa last 2 years ko sa high school para makapasa ako ng UP. Pag malaman ng iba na taga-UP ka, ano ang nagiging reaction nila? May mga nag-iisip na, mga taga-UP, aktivista yan. Meron naman iba, mga taga-UP, bright yan. So, marami. Talaga ba? Di matalino ka. Pag tinatanong ko, saan ka nag-aaral? Sa UP. O di top 1 ka nung high school ka, ganyan. So, anong nararamdaman mo pag sinasabi nila yun? Minsan, parang hindi ko deserve. kasi kilala ko sarili ko. Bakit naman hindi mo deserve? Nakapasok ka nga sa UP, di ba? Kasi nung high school ako, bonak ako eh. Hindi ko wala, ganun. There's a general assumption that we're leftist leaning or stuff like that. Pero there's a lot of different perspectives in UP and a lot of ways to learn about it naman in UP. Being a UP student has a connotation with ay quote-unquote NPA ka, terorista ka, komunista ka, which to me I disagree with because the UP has produced so many colorful people, especially ranging from on the left with Joe Masison to the extreme other side with Ferdinand Marcos Sr. So it's not true that the university produce people of a certain political stance. Ano ba ang kadalasang nagiging trabaho ng mga taga-UP pagkatapos nila gumraduate? Saan larangan usually? Yung based po sa observations ko usually, pag UP student, most likely mag-work po sa government. Kung hindi po sila pupunta sa government, mangingibang bansa or sa mga NGOs po, just like focus talaga in helping the
yung mga nasa laylayan to reach talaga yung mga tao. Ayun po. Tapos yung iba din naman po, may mga ibang napupunta sa mga companies na malalaki. Iba't iba po talaga yung larangan na pupuntahan ng mga UP students. Alam ko maraming na-produce na mga engineers, na mga medical professionals ang mga students ng UP. And I know may ilan din na part ng businesses, magbuo sila ng sariling business. And of course, marami sa mga taga-UP talaga, at the end of the day, nagsisilbi sa gobyerno. For example, I have a professor who is working in a certain government position. Ayun, it gives us an insight, to how to serve the people. Bilang estudyante sa nangungunang universidad ng Pilipinas, nag-aalala ka ba na makahanap ng trabaho pagkatapos mo? Hindi. Bakit hindi ka nag-aalala? Kasi pag nakatapos ka dito sa UP at meron kang diploma ng UP, baka pag-agawan ka pa paglabas mo dito. Ako po, nag-aalala pa rin kasi talaga hindi po natin alam kung anong mangyayari. Pero medyo kampante pa rin po ako in some way kasi mag-graduate po ako as a UP student and iba po talaga ang reputation ng isang UP student dito sa Pilipinas. I can say na may advantage kasi may kakilala ako na nag-apply for managerial work, get fresh grad. Pero galing UP, tinanggap siya. Kasi yung iba, hinanapan ng mga experiences, ganon. And I think talagang worrisome ang paghahanap ng trabaho kahit regardless kung anumang university ka galing. Siguro may edge din talaga kung galing kang sa top university, pero hindi rin guaranteed na makakakuha ka agad given the situation ng ekonomiya natin ngayon. May sapat bang oportunidad sa trabaho ang mga taong may mataas na pinag-aralan? To a certain extent, yes, but not everyone talaga kasi in the experience of my peer, may kilala siyang nag-graduate valedictorian top of their class pero right now is not even working in the field na pinagtrabahuan nila. The person is working in the service industry kahit nag-valedictorian siya in a writing course. So there's no sureable way kahit nakapagtapos ka ng high scores and nakapagtapos ka ng university. Sa palagay ko po sa ating bansa ngayon, parang mas sumasang-ayon pa ako na hindi po. Kasi sa nakikita ko po, mostly po na nakapag-graduate po dito, napipilitan po talagang mga ibang bansa kasi nga po mababa po yata yung sahod. Iniisip mo bang magtrabaho sa ibang bansa pagkatapos mo? Pwede, kasi since mas malaki yung sahod sa ibang bansa bakit hindi? At some point in the future, kailangan ko mag-abroad. 8% ang naging inflation rate dito sa atin nitong nakaraang buwan. So nakakalungkot, no? So, kung hindi talaga naaagapan ng gobyerno ang sitwasyon natin ngayon sa ekonomiya, baka there will be a point na kailangan ko talaga mag-abroad para makatulong sa aking pamilya. Pero, I would like to apply my skills first after I graduate in serving the people of the Philippines. The reason for that is, siyempre, kami ay binayaran ng mga mamamayan ng Pilipinas upang makapag-aral dito. So, as a favor, I would like to really serve them in the field that I will choose after I graduate. I am the panganay po sa family namin and ako po yung inaasahan nila to support my siblings. Kaya if there's a chance na magkaroon ng mas mataas na sweldo, even if it's abroad, at this moment, parang yung pag-iisip ko po is to go with that para lang po makatulong din sa family ko. Sa tingin nyo, nakakabuti ba o nakakasama na marami ang nangingibang bansa sa Pilipinas? Ako po, para sa akin, kahit na gusto ko pong magtrabaho abroad, ayun po, masama po siya kasi bibigay po akong example, yung scientists natin, yung mga magagaling nating scientists, nag-work po sila abroad at nakakapag-contribute sila sa mga countries abroad. Instead of working here in the Philippines and contribute to the Philippines to its development, ayun po, nasa abroad po sila. Kaya nakaka-benefit sa kanila, sa mga magagaling nating scientists, ay yung mga tao sa ibang bansa. So, ayun po. I agree with her din po. Dito sa Philippines, honestly, napakadami po ng great minds natin. Pero ang nakakasad lang doon is nare-realize nila na hindi sila masyadong nag-flourish in our country. For example, yung mga farmers natin, dito napakalit ng sahod. Pero yung mga tao,
na-educated dito sa Pilipinas, nagpa-farm sa Japan, napakalaki ng sahod. Kaya dapat suportahan talaga yung mga industriya natin dito sa Pilipinas para makapag-produce tayo ng quality jobs, better jobs, para masenso din naman tayo. Hindi lang yung ibang bansa na ginagamit ang Filipino manpower. Hindi ko masabi na nakasama siya or nakabubuti. Pero kasi po walang choice yung mga tao dahil kulang na kulang yung mga oportunidad sa Pilipinas. And this just speaks a lot about the administration or how kung ano yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon na dapat nabibigyan ng sapat na trabaho yung mga tao. Pero hindi yun yung nangyayari. So, lumilipad sila sa ibang bansa. And we cannot blame them for that. Madali bang makakuha ang bawat isa sa atin ng kalidad na edukasyon dito sa ating bansa? Hindi patas. Kung mayaman ka naman, pwede ka makapag-aral eh. Pero kung mahirap ka at wala ka namang pera, and still wala ka pa ring knowledge na makapag-aral sa mga gatong universidad, wala talaga. Dapat ang education is a right, hindi siya privilege. So, dapat lahat ng tao ay merong access sa education. Hindi siya dapat porket mahirap ka, hindi ka na makakapag-aral. Hindi. So, ang challenge sa atin sa gobyerno na dapat magkaroon lahat ng access sa education, hindi lang para sa mga may kaya. If titignan nyo po yung Philippines, maraming places na mountainous. So, yung mga mamamayan doon, parang mahirapan silang mabigyan ng magandang modality for learning, which is nagiging setback for our young kids. Bakit sa tingin nyo naging ganito ang sitwasyon natin sa Pilipinas? At least sa napansin ko, in my opinion, parang iba po yung binibigyang pansin ng gobyerno na parang during the past administration, parang naging focus po is yun nga sa laban sa droga, and parang masyado pong napunta doon yung pagtutuon ng gobyerno na yung ibang aspects po na dapat pahalagahan gaya ng edukasyon at science and technology parang na-left behind po dahil mas nabigyang pansin yung isa. Ayun po. Paano masusolusyonan ang kinakaharap natin na problema tungkol sa pagkakaroon ng bawat isa ng dekalidad na edukasyon? Siguro po, una, paglalaan po ng budget ng gobyerno. Mas mataas na budget ng gobyerno sa pag-aaral. Problema yan ng Department of Education eh. Kung ako ang tatanungin, no, dapat lahat may opportunity. Siguro magsisimula sa pag-aayos ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas at pagtaas ng sahod ng mga teachers para rin ma-encourage sila na magturo. I think it really starts with accountability and responsibility from the people who have the power to give quality education. Because starting from them, if they are able to give good education to more people, then that's really the start. Kasi tayong mga normal students lang, tayong mga mamamayan lang, we can't really do much. We can't really educate everyone. We don't have the means, and we also don't have the practices to be able to do that. Kasi we're still small people. Kailangan ng collective group para gawin yun, but it's much easier if it starts with the people who have power. Sa tingin mo, mahalaga bang makapagtapos ka ng kolehiyo? Not really, sorry. Pero Bakit? depende yan sa tao. Hindi lahat ng tao ay gusto mag-college or pwede sa college. Kasi yung iba, nagpo-focus sa skills, ganyan, rather than the degree. Sa palagay ko po, marami naman po kasing naging successful at basta successful po sa kanilang buhay kahit hindi po sila nakapagtapos ng kolehiyo. May mga bagay po talaga na madadaan lang po talaga sa diskarte at konting luck po. If you're going to have a business, I think yung mga seminars, training will do. Mga ganun. So, it's optional para sa akin. Kung may babalik mo ang oras, gusto mo pa rin bang makapag-aral sa kolehiyo o iba na ang tatahakin mong landas? Siyempre mag-aaral pa rin talaga tayo. Learning never stops eh. Kahit na nakagraduate ka na ng college, meron ka pa rin matututunan. Tatahakin ko pa din po makipagtapos sa college. Kasi po, yun nga, cliche man siya, but education is power. Kasi lahat naman ng ginagawa natin, it boils down to what we have learned. Not only sa school, but also sa lahat ng challenges natin in life. And advantage talaga na meron tayong napag-aralan.